Magandang umaga po sa ating mga tagapagsubaybay. Welcome sa ating palatuntunang Apap Batangas, usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran. Ako po si Colonel Jerry Zamudio at tayo po ang magkasama sa isang oras na palatuntunan dito po sa ating programa na napapakinggan sa 99.9 DWGV-FM. Maraming salamat nga pala sa ating station manager na patuloy pong nagpapahiram po ng oras at tayo po napapakinggan buong Region 4A at malakas na malakas dahil po sa tulong ng ating mga kasamahan po sa 99.9 GVFM. At tayo po ay napanood din po sa ating YouTube at saka Facebook. Doon po sa mga nakikinig, kung gusto niyo po na balikan yung ating mga programa, ay maaari niyo pong i-type yung Facebook at pasok po kayo sa Apap Batangas. At lahat po ng mga programa ay inyo pong mababalikan sa ating social media account. At tayo po ay nagsasagaw po ng ating taping dito po sa Blue Sapphire. At ito pong Blue Sapphire ay siya pong bahay po ng ating programang Apap Batangas. And maraming salamat nga pala kay Dina Go at Lito na siya pong may-ari ng programang ito. At nais ko rin pong i-acknowledge muna ang ating mga kasamahan po dito na talagang tumutulong sa atin. Sila Nino, sila Joy Makalintal, Joy Gonzales, na talagang every Saturday ay kasama po natin ito. And ngayon mga kaibigan, as usual, kasama po natin yung ating ipinagmamalaki at ginagalang na kaibigan po sa Citizens Crime Watch. Siya po ay president po ng organization ito sa buong Region 4A. Yung mga kasamahan po natin, yung Rotary Club of Lipa South, yung ating Bantay Bayan, at ang Chamber of Commerce and Industry ay hindi po makakarating ngayon sapagkat mayroon po silang mga mahalagang meeting na dapat puntahan. But tayo po ay napakaswerte ngayon sapagkat sasamahan tayo ng aking pong kapatid sa Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals. Ako po ay member din po dito. At yung aming pinopromote dito ay yung honesty, even if others are not, even if others is not, cannot, and will not. So ito po yung isang values, isa sa mga values po na talagang ipinapasok po sa puso ng mga miyembro po natin sa BCBP at yung pagmamahal po sa ating Panginoon. Mga kaibigan, ang aking pong makasama dito ay aking pong ipinagmamalaki at ginagalang na kapatid na si Marco Mayor. Mayor. Okay. Magandang umaga sa iyo, Marco. Ito yung isang Brother Marco at welcome sa ating palatuntunan. And I'm happy that you are with us this morning para pag-usapan naman natin, hindi naman yung tungkol sa, alam mo kasi yung usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran, ay ma-attain lang natin yan kapag mayroon tayong malaking paniniwala, mayroon tayong mataas yung ating spiritual foundation. So magandang umaga sa iyo, Brother Marco. Magandang umaga din, Brother Jerry. At sa lahat po ng nakikinig at nanonood po ng Up Batangas, napakagandang umaga po ngayon. Actually, napakaswerte namin sapagkat may iba yung ating pag-uusapan ngayon. Di ba, Jerry, ano? Ang pag-uusapan natin ay ang pinakamahalaga sa lahat. Yung spiritual na paniniwala natin. Na ito yung kinakailangan natin ngayon, brother, kasi yung problema natin sa buong bansa, ang tingin ko ay pagkukulang ng kanilang spiritual foundation. Kaya nakakalimutan nyo yung pagmamahal sa ating bayan. Tama, di ba, no? Oo, bro. Oh, Mga pananampalataya. pananampalataya sapagkat kung mataas ang kanilang pananampalataya at takot sa Diyos ay unang-una yung problema na hinaharap natin tungkol sa dysfunction ng governance kung mayroon man sa ilang ahensya ng ating pamalaan na ngayon ay patuloy na ina-address yan po ng ating Pangulo at yun ang commitment na linisin po ng ating Pangulo. Kaya ang kinakailangan dito ay magtulong tayo. Yung paniniwala pa rin natin, especially sa BCBP, yung honesty, no? Yung Yes, brother. pagmamahal mo sa tungkulin mo sa
sa iyong sinumpaang tungkulin, no? And I'm happy, brother, na talagang very welcome sa iyo ang programang Batangas. So, kumusta? Anong mga pwede nating ibalita ang ating magandang gustong ipaliwanag siguro dito, idalhin na balita ay yung tungkol dito sa ating programa na magkakaroon ng CLP. At very Yes, timely, nandito brother. si Brother Jerry, iimbitahan natin yan, ano? So, Brother Mayor, Marco, yung anong project meron tayo ngayon? Siguro, sa ano nga, maraming maraming salamat sa pagkakaimbita ninyo sa akin dito. Pinakamaganda po siguro, ipaliwanag ko po muna ano po yung tuntunin o ano po ang organisasyon ng BCBP. Tama, okay, okay. Oo. Ang BCBP po ay Brotherhood of Christian Businessmen and Professional. Ito po ay non-profit, non-stock corporation, and duly registered with the SEC. Okay. Ito po ay isa sa mga Catholic organization registered and recognized by the Archdiocese of Manila. At lalo na po dito po sa atin, ng Lipa. Recognized po to. And kahit saan man po sa buong Pilipinas. At meron na po din tayong mga branch o mga chapter sa iba pong lugar ng mundo. At ito po ang pinakamahalaga po sa lahat. Ito po ay open sa lahat po ng Christian denomination. Kaya lahat po kayo ng mga nakikinig na gusto po na paluwigin o lalong mapalapit sa Panginoon. Lalong-lalo na po kayo kung kayo po ay mga professional o mga businessman. Kayo po ay welcome na welcome sa amin. At ang sinasabi ko nga po, ang basic mission po ng BCBP ay to evangelize the business and the professional sector. Kaya napakaganda nga, Brother Jerry, brother, na sa araw pong ito na magkakaroon po kami ng Christian Life Program o kung paano po kami kumuha ng miyembro ay para po makapasok, kailangan pong maka-attend sila ng Christian Life Program. Ito po ay sa BCBP Lipa West. Ito po ay panglima na namin. Na ito po ay gaganapin sa June 10. Ito pong kasalukuyang taon. At dito po mismo sa Blue Sapphire. Ito po ay bukas sa lahat po ng couples at sa lahat po ng mga dalaga, mga binata. Kung kayo man po ay professional o businessman, simpleng businessman po at simple pong professional, kasama po ninyo kami at alam naman po natin na kailangan po natin na lumapit sa Panginoon sa lahat po ng mga bagay. Ito po ang pagkakataon natin upang mapalawig po natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Maraming salamat po, Brother Jerry. Jerry, napakinggan mo Hindi siya pare pero para magsalita pare si Brother Marco. Ang maganda kay Marco is kahit na busy yan sa kanyang negosyo kasi ito ay malaking poultry owner ito eh. Kumbaga, yung lahat ng blessings ay nasa kanya na. At yung blessings na yun ay talagang ninanamnam niya. At kaya nga itong mga bagay nito ay talagang sinishare niya yung mga blessings. Ibig sabihin, yung pagmamahal sa kanya ng Diyos ay sinishare niya sa ating mga kasamahan at ito nagbibigay ng inspirasyon sa mga members natin. So, nakalimutan ko nga palang papagsalitain si Jerry. Dapat doon sa intro, nagsalita si Jerry. Ano, Jer? Oo. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa ating Up Batangas sa usapang pangkapayapaan, usapang pangkabuhayan. Sa ngayong oras ito Pangkaunlaran ay tayo na. ngayon ay Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran. pangkaunlaran. Yan. Magandang umaga po kay Sir Mayor. Mayor. Marco. 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 At siya ngayon ng BCBP President. No, director po siya. Director. Ng Family Life Ayan. Program. Napakaganda po ng inyong organisasyon at talagang kami naniniwala na ito ay una ay Diyos at sa pangpamayanan. Sir, sana sa mga darating na araw, maging bahagi rin kami ng inyong samahang ito. Lamang po sa ngayon. Iniimbitahan ka na, Jerry. Iniimbitahan ka na. This coming, kailan yan, Brother Marco? Doon sa mga nakikinig po sa atin ay mayroon pong gagawin na Christian Life Program.
ito po yung isang programa na ibinibigay po sa gusto po maging miyembro ng BCBP. At ito ay 2 araw po, no? 2 days lang naman to, no? 2 days. 12 Saturdays. 12 Saturdays ay mag-a-attend po kayo ng CLP. Ilang oras ito, brother? Ang 2 hours. 2 hours lang naman, 2 hours. 2 oras. Pero dito sa 2 oras na ito ay talagang tataas ang iyong pananaw, tataas yung pag-value mo sa mga paniniwala na dapat pala natin paniwalaan. Ako ay witness ako dyan. Pwede ako magbigay ng testimonya sapagkat dati mga kaibigan ay tinatakbuhan ko rito si Colonel Tejada. Many times so na pupunta sa akin, tinataguan ko pa si Sir. Kasi ang iniisip ko ay istorbo. Yung bang dapat Saturday di ka na naistorbo, pupunta ka sa mga malls. Kumbaga parang istorbo ang dating pag hindi ka pa nararamdaman at hindi mo pa nararamdaman yung Holy Spirit. But the moment na makumit ka na, makita mo na yung oras pala ito ay para sa Kanya talaga. At kinakailangan din pala na talagang magbigay ka ng oras para sa Kanya. At yung oras na yon ay doon mo mararamdaman na tayo pa'y napakapalad pala natin. Minsan kasi naiisip natin mga kaibigan na parang tayo ay pinagkaitan ng panahon, parang tayo inaapi, di ba? No? But pag mayroon tayong mga sharers, mga kasamahan po natin sa BCBP, at sila ay nag-share sila ng kanilang mga experiences, no? Yung kanilang mga downs, yung moment nila, down, yung mga moments na down sila. Nakita mo na ang swerte pala natin, no? Napaka-swerte pa pala natin. So, ito yung dahilan kung bakit dapat mayroon tayong community aside doon sa pag-isimba natin every Sunday para nagkakapitan tayo, may pinagkukunan tayo ng ating lakas, di ba? Tama, brother, no? May pinagkukunan Tama po tayo. yun. Si brother ay napakaganda ng kanyang istorya. At kung gusto niyo mapakinggan yung story niya, mag-join muna ho kayo ng BCBP. At napakarami pang mga kasamahan natin dito, si Dingo, yung may-ari po ng Blue Sapphire. At sino pa mga members natin dito, brother, sa Lipa South? Kung yung mga natatandaan mo lang, si Dingo. Tapos, Lipa West, Oo. marami, yung no? pong mga Sanggalang, Sanggalang, mga Rodelas, Rodelas, oo. Ang ganda mga istorya nila Pag magaganda. napakinggan mo talagang inspirasyon sila, Jerry. Marami tayong mga colonels, marami mga nasa Philippine Airlines, nasa Cebu, mga airlines na kasama natin dito. Na itong mga tao ito ay busy na sila but they find time to join, to attend the regular meetings ng Brotherhood of Christian Businessmen and Professional. At sila duman po dito sa Christian Life Program. At dito ay napakarami mga topics dito. Ano yung mga pinag-uusapan dito, brother? Hindi ba bawal na isabihin sa mga nakikinig yung mga pinag-uusapan sa CLP? Hindi naman po. Ang topic po dito, ang main topic po talaga ng CLP, paano po natin makikilala si Jesus Christ, paano natin siya makikilala, ang ating Panginoon, paano natin siya makikilala, ano po ang mga gawa at mga gustong iparating sa atin ng Panginoon, at kung paano po tayo magsiserve sa community, sa papamanggitan po niya ng ating Panginoon, at kung paano po natin mapapaganda pa ang ating buhay. Nakasama siya sa ating puso at sa ating kaluluwa. At saka dito mo mararamdaman kasi, Jer, na pag nag-member ka na, matututo ka na regular na magdasal. Kasi pag hindi ka nagdasal, during doon sa mga tinatawag na meetings, kasi weekly yan ay tatanungin ka nung leader mo at tuturuan ka kung hindi ka marunong at pupwersahan ka na kayo ay magkaroon ng family prayers, praying. At dito mo makikita minsan na sa pagdarasal as a family ay napapalapit yung hindi lang kayong dalawang mag-asawa. Kasi ang unang epekto nito, Brother Marco, ako is, pwede kong i-share yung sarili ko, is yung relasyon nyo bilang mag-asawa. And then, na-strengthen ito, yung relasyon ninyo. And then, kasama na yung mga anak mo sapagkat doon sa
pagdasal mo as a family, kasi require ka ng mga leaders mo na talagang mahihiya ka naman hindi magdasal. Kasi tatanungin ka, nag-join ka sa amin tapos hindi ka naman sumusunod. Susunod ka talaga. At hindi ka naman pwede magsinungaling. Di ba? Kasi dahil lang sa gusto mo ma-save yung face mo, magsisinungaling ka. Ang tinuturo nga is honesty. Even if others are not, cannot, will not. Oh, oh. So, talagang pursado ka na kung hindi ka magdadasal, sasabihin mo na hindi ka talaga magdadasal, na hindi ka nagdasal. Ang problema, mapahiya ka kasi ano ba naman yung obligasyon na magdasal at hindi mo pa magagawa. And then, ang experience ko dito, Brother Marcos, sa pagdadasal is yung anak mo ay nagdadasal at napapakinggan mo yung kanilang mga concerns, yung kanilang mga panalangin. At ang sarap bilang isang magulang na ang anak mo ay napapakinggan mo na nagdarasal. At napapakinggan mo yung anak mo na may mga concerns pala sila. At mayroon pala silang mga pinagdarasal. Okay. Medyo matagal ang proseso, but pag ito ay ginawa mo at sinimulan mo, nagagawa naman talaga. At ito ay nakikita ko ngayon sa lahat ng mga members po ng BCBP na kaya makita mo, kahit may mga problema, masaya mukha nila. No? At nakita mo na kahit na very tight yung kanilang schedule, ay mayroon silang oras. Kagaya kay Brother Marco, ngayon ay kagabi, nag-attend, ngayon nag-attend, mamaya may meeting na naman. Oo, kasi nagkakaroon sila ng posisyon. Para sa mga ordinary ko mga member, kagaya ko, ordinary lang ako na miyembro lang, nag-attend ako ng breakfast lang. At saka yung meeting namin. Yung sa breakfast natin, brother, is every Saturday, 7 o'clock in the morning. Kinakailan doon tayo 7 o'clock kasi para makilala mo yung mga iba't ibang mga members din. Ito yung tatawag na fellowship, di ba? Na nakikilala mo sila, nagkakaroon ka ng pagkakataon na malaman tagasan sila, anong background nila, anong pinagdaanan nila. So masaya talaga. And then after that, bago magsimula, kantahan na. Doon sa praising na yon, yung kantahan na yon, talagang akala mo nasa heaven ka eh. Totoo lang. Nung una ay nababaduyan ka eh. Nung una, I have to be honest. Nung una is baduy na baduy yung yung dating sa akin eh. But habang ikaw ay nagmamature ka, tumatanda ka sa community at nagkakaroon ka ng very close na connection sa kanya, nakita mo na kinakailangan pala. Habang kumakanta kayo, dala mo emotionally, dala ka talaga eh. Dala ka emotionally. Di ba, brother, ano? Ito makapagsabi si Brother Marco, emotionally, dalang-dala ka, at parang pag may problema ka, nawawala. Kasi, ang gaganda ng mga kanta talaga. Napakaganda po, mga kaibigan. I tell you, napakaganda po ng mga kanta. Parang habang nag-praising kayo, talagang, grabe talaga. Bahala kayo doon sa mga nakikinig, especially dito sa Lipa. Alam ko marami tayong mga televiewers, marami tayong mga nakikinig galing sa Lipa. I-try po ninyo at mararamdaman ninyo. Maaring tatakbuhan nyo sa una, but habang kayo ay nai-involve, talagang makukumit kayo. Brother Marco, yung mga subjects pa nga natin, yung mga pag-uusapan pa. Yun nga, bro. Nasabi mo nga kanina, Ah, ang BCBP po, napakaraming programa. ah, May programa po kami sa pamilya, yung pong aming tinatawag na BCMR, yung marriage retreat, para po yun sa mga mag-asawahan na aming mga miyembro. At meron din po naman kaming pangpamilya, Hindi, balikan ko lang yan sa BCMR. BCMR, Yung BCMR, ano yung BCMR? Brotherhood of Christian Marriage Retreat. Alam mo, brother, ito si Jerry, kinikwentuhan ko lang ito, at saka yung mga nakikinig sa atin ngayon. Alam mo, yung BCMR, saka mo marirealize na pag ikaw pala yung padre di pamilya, governor ka pala. Ikaw pala yung governor, di ba, no? So, as a governor, mismo. dapat alam mo yung responsibilidad mo. At dito sa BCMR, saka nare-realize ng asawa mo na yung asawa mo pala bilang babae, dapat maging submissive siya. Oo. Ang pinag-uusapan dito ay role ng isang ama, yung role ng isang ina, no? Ang role ng isang pamilya, ng mga anak, at responsibility mo sa mga anak mo as provider. Kasi as governor, provider ka, Brother Marco, di ba, no? Oo. Ikaw yung provider, no? At ang bilang asawa ka naman, kung ikaw ay babae ka naman, alam mo dapat yung responsibilidad mo.
At saka para mapaayos, maging maganda yung relasyon na yun, may mga requirement at papasok ulit yung panalangin. Kaya pag nag-aaway kayo minsan, dadali mo lang siya panalangin, yung minsan mainit na ulo ng asawa mo, nawawala yan eh. Nawawala yan, nawawala. Di ba, Brother Marco? Oo. So, saan pa kayo? Join na kayo. Join na kayo sa ating BCBP. So, brother, ituloy pa natin. Yun nga, BCMR. Isa pa naming napakagandang programa ay ang BCFR, Brotherhood of Christian Family Retreat. Wala pa ako dyan. Ito naman po yan ay target ko ngayon, brother. pangpamilya po ito. Oo. Dito po natin makikita kung paano po mabuo ng maganda ang isang pamilya, kung paano po magkaroon ng sharing ang bawat isang miyembro ng pamilya, paano po sila magmamahalan na nandun po ang Panginoon na gumagabay sa kanila lagi. Yan nga Nasa gitna po ang Panginoon lagi. Sa Alam mo, pamilya. brother, yun ang aking aim na ngayon. One day, pinapangarap ko na kami as a family ay makapag-attend para talagang yung mga anak ko naman ay kasi doon, brother Jerry, may mga pagkakataon kayo na nag-uusap. Kami, yung experience ko kami as husband and wife, nag-uusap talaga kayo eh. Bibigyan kayo ng isang lugar na kayo mag-uusap ng masinsinan. Pag-uusapan nyo yung lahat ng mga problema, kung may problema, at saka nyo marirealize, mapagmumuni-muni, oo nga pala, no? Ganito pala yun. So, ang sarap ng pakiramdam. And I'm sure na ito rin yung nakikita ko sa family program ng BCBP. Kaya, excited na ako dyan, brother Marco. Excited na. Kailan na magkakaroon ng family? October yan. Sama niyo na ako dyan, ha? Okay naman. Kasama na ako dyan. Nakalista ka na, bro. Patay. Yung aking anak pala pupunta ng UK. Mag-schooling. Pwede ba mag-attend dyan na kulang ng isang, Dapat kumpleto, Dapat po kumpleto. Siguro next year na ako, brother. Ayan, Kasi okay. gusto ko mag-attend kami, kumpleto kami. Okay? So, ganyan. Kunin natin yung reaction ni Brother Jerry, Brother Marco. Alam niyo sir, yung pagsama sa mga organization, ay yan ay isa sa mga naging bahagi din ng aking buhay. Kung hindi nyo may tatanong, nung aking kabataan, baliwala sa akin, bagamundo. Ika nga, bahala na sa mundo, mabuhay, maghanap buhay. Wala sa akin yan. Pero minsan nung February 1994, ako yung naimbita din dito sa CCW. Okay. Nandito yung ating provincial anti-narcotic. Nagpeperya, hanap buhay natin kabataan ng perya. Hinikayat din nila ako sumama rito sa CCW. Hindi ko din alam kung anong ibig sabihin ito. Dinala kami rito sa Bulaklakan, brother. Sa pagdala dito, nandun si Colonel Macala at saka yung founder namin, si Atty. Jose Malvar Villegas. Okay. Wala akong kamuang-muang. Basta nga maghanap buhay, kumain, matulog, gumala, ayusin ang asawa. Sabi ko, bahala na. Pero nung ako'y makita ko na nagsimula na nung ako'y maging member ng CCW, doon ko natutunan yung paglilingkod sa komunidad. Tama. Utay-utay na. Dito na nagsimula, lumawak ang paniniwala natin. Unay, natuto tayo sa pananalangin, pagsimba dahil sa paghihikayat ng mga miyembro. Ang CCW kasi iba't iba ding tao, iba't ibang organisasyon ang nakakasama namin dito. Hanggang sa ito na. Ang inyong kaharap ngayon ay isa ng regional chairman. Bagamat sabi nga natin, hindi tayo makumpleto ang isang araw ng linggo na makasimba. Pero nandun pa rin ang paniniwala natin sa Panginoon na tayo hindi niya pababayaan. Tama yan. Basta tayo mananalig. At ang isa sa mga maganda, katulad ng BCBP, kaya ako'y paragang nagiging interesado. Ano ba ang mayroon dito interesado ngayon? ka na. Ngayon interesado na sir. Bagamat sabi nga natin, ano ba ang mayroon dito? Dahil ito yung matagal ko nang naririnig. Sabi ko, ano mayroon dito ngayon? Kaya sabi ko nga, balang darating ang araw, magiging bahagi din ako nito. Dahil ako nga, wala sa hinagap po na ako yung magiging isang pangulo ng rehiyon ng isang organisasyon. Pangulo ng non-government organisasyon dito sa lungsod ng Lipa. At ngayon, marami na tayong mga natutulungan dahil sabi ko nga, kung hindi man tayo tumulong ng edi umalalay-mala sa mga taong nangangailangan ng tulong. Napakalaking bagay yung pagsali sa mga organisasyon. Doon mo makikita yung tamang pananaw sa buhay.
kung paano natin. Yun nga, sabi nga natin, katulad natin, brother natin na sa BCBP, matututo kang magdasal. Kung hindi man ako ngayon makumpleto yung pagdarasal ko, siguro, dito, baka kahit na English na dasal, ay matututunan natin. Ano? Oo, Yun tama nga yan. sabi natin, Sir Jerry, na magsimula ka na humakbang Oo. para matutunan mo ang mga lahat ng bagay na gusto mong malaman. Oo. Ano, sir? Ano po? Kasi sabi ko nga, hindi ka maaaring nag-iisa dito sa mundo. Kinakailangan lahat tayo may pananagutan. Oo. Isipin lang natin na para ako isang tingting noon Oo. na ako'y sumama sa isang kumpol na tingting at nung kami magkasama-sama, naging isang walis na kami ngayon. Oo. Natuto na tayo maglingkod sa pamahalaan, sa bayan, sa ating kapwa. Ano po, brother? Kaya sabi ko nga, interesado ako dyan sa sumama. Ay, kaya sabi ko nga, siguro magkaroon ako din ng paghahanda sa oras ng aking pagsali dito. Dahil pag ako'y oras sa sumali dito sa BCBP, ilalaan ko yung Oras. oras ng Sabado na nandun ako. Oo. Ano, sir? Maraming salamat po at isang magandang umaga. Thank you very much. Ito, makakapag-salita pa, magdadagdag si Brother Marco kasi mas matanda ito sa akin. At saka kung makita mo, pag nagsalita siya, parang pari na yan sa amin eh. Respetado namin yan sa BCBP. Respetado namin yan si Brother Marco. Hindi ko maaaring tawaran ang dedication yan. At dito natin nakita yung may mga tao tayong ganito na nagsisilbi na talagang yung oras na binibigay nila. At sila nagbibigay ng inspirasyon sa mga tao na kapaligid sila. Na wala sila natatanggap eh. Sila pala yung nagagastusan eh. Oo. At but sila, gumagastos sila because alam nila na yung ginagastos nila ay parte ito ng blessings na binibigay sa atin ng Diyos. Kaya nagigituloy mas magaan para sa atin ang magbahagi sapagkat nagiging tayong konektado doon sa mga kagustuhan ng ating Panginoon. Brother Mike, di ba? Marco, ano? Oo, brother. Totoo yan. Oo. At sa nga po pala, napakarami pong asosasyon o grupo ng ating Katoliko, ng ating simbahan. Lahat po yan ay lahat po tumutulong kung paano po tayo mapapalapit sa Panginoon. Kaya kung ano man po, kung saan po tayo masaya na umanib sa asosasyong ito para po makatulong sa atin, gawin po natin yon. Hindi lamang po BCBP ang nandyan. Mayroong bukas loob. Marami po yan. May couples, may BLD. Napakarami po na lahat po yan ay handang tumulong sa atin para po mapalapit tayo sa ating Panginoon. Kaya po, sa amin po, sa mga nakakapakinig po ng UP Batangas, ang amin pong grupo, ang BCBP, hindi lamang po dito sa Batangas, meron po kaming sa buong Pilipinas. Kung saan man pong lugar kayo na naroon na gusto po nyong sumanib o sumali sa amin, hanapin lang po nyo ang BCBP at sinisigurado po na meron po doon. Ang amin nga pong tinatawag na parang ipang-inganyo po sa mga magiging membro. Meron po kami, nasabi po ni Brother Jerry, yung breakfast na ito po ay ginaganap tuwing Sabado, alas 7 po ng umaga hanggang alas 10. Welcome po kayo. Kahit po sino, pwede pong pumasok doon, mag-breakfast. Libre po yan sa first timer. Basta po pumasok lang kayo, sabihin po ninyo na gusto ko pong mag-breakfast at makinig sa aming mga misyon. At ito nga po, kung magugustuhan po nyo at gusto po nyo tuloy-tuloy na pumasok po sa amin, sa aming asosasyon o sa aming grupo, ito po yung pagkakataon, tinatawag po naming CLP. Na ito po, sa amin pong chapter, dito po sa Lipa West, ay gaganapin po ito muli sa June 10, 2017, sa Blue Sapphire po, alas 8 po ng gabi hanggang alas 10 po. Alas 6 po pala. 6 ng gabi. 6 ng gabi po. 6 p.m. 6 up to p.m. 8 po yan. p.m. Hanggang 2 hours 8 p.m. lang. 2 hours po yan. Oo. So, brother, doon sa mga, alam ko na ako, nag-join ako ng BCBP, napilit ako mag-join dito kasi malapit lang sa amin eh. Ang Blue Sapphire ay katabi lang ng Fernando Air Base. Di ba, no? So, karamihan sa mga makukuha natin dito ay dito rin sa Lipa City, ano? At tingin ko mas malapit dito sa Fernando Air Base. So, doon sa mga nakikinig ngayon, brother, na gusto mag-walk-in
Kasi ako, inimbitan ako. Talagang niligawan ako. And halos lahat naman, pati ikaw, Brother Marco, ay alam ko na naging BCBP ka dahil meron nag-invite sa iyo. But doon sa mga hindi po sila nagkakaroon ng oportunidad na maimbitahan, pwede ba silang mag-join, mag-walk-in? Oh, brother, pwedeng-pwede po. Sabihin lang po ninyo, pumunta po kayo doon sa aming venue, sa Blue Sapphire, alas 6 po ng gabi, tuwing Sabado. Sabihin lang po ninyo, napakinig ko po sa Up Batangas. Ang invitation po, kinumbida po kami ng isang miyembro, ako po, Marco, na pina-attend dito. Yun lang po, wag po kayong mag-alala. Tatanggapin po kayo namin ng bukal sa loob namin. Ah, okay. Mga kaibigan, i-try po natin. At ako po ay naniniwala na malaki ang mangyayaring pagbabago sa inyo as individual, as couple, or as a family. Ako po ay witness po sa grupong ito at masabi ko na ako po ay talagang masaya. Ginagawa ko ng paraan na every Saturday ho talaga ay kahit na pagod, ito, witness itong aking mga kasama, mga sundalo rito na dumarating kami dito ng alas 12 ng gabi. So, antok ng antok, no? Pero sa umaga, gigising ng umaga para makapag-attend dito sa ating BCBP. At talagang ginagawa ko ng paraan. Ako nga, awardee ako eh. Di ba? Palagi akong present eh. Oh, kita mo ha? So, yan lang mga kaibigan. At mahalaga ito na tayo po ay merong ganitong klaseng community. Sapagkat sa problemang inaharap natin ngayon, ito ang solusyon na nakikita natin. Sapagkat dito ay kung tayo ay mapagmahal ngayon, ay mas lalo tayong magiging mapagmahal, magiging mapagkumbaba. Pasensya na po, talagang pause ako eh. Pinipilit ko lang programa ngayon. Itong problema natin ngayon sa Marawi, alam naman po natin yung concern po natin dyan, yung mga sundalo nga pala natin doon, brother, baka pwede natin na isama rin sa ating panalangin, ano? Sapagkat marami po ang namamatay. But we're happy to report to our televiewers at sa ating audience ngayon, mga nakikinig, na more than 100 na po ang na-neutralize natin na mga members po ng mga terrorists sa lugar. Karamihan po dito ay mauti ito. At sa mga sundalo po natin, dahil po sa gusto natin na maprotektahan ang community at nais po natin na ma-save yung mga biktima na sa hanggang ngayon ay nandoon pa rin. At ito ay hostage pa rin ng grupo ng Maoti ay talagang ginagawa natin yung paraan. Nagsakripisyo po ng buhay because ang utos talaga ng ating pong Chief of Staff ay maiwasan ang collateral na damage. At kung napapansin po nyo talagang dahan-dahan at since in place mayroon silang mga snipers na natitira, kaya mayroong tayo mga sundalo na naapektuhan. But ang pinaka-latest ngayon ay karamihan sa mga Maoti ngayon ay nagsisipagtakbuhan na rin, iniiwanan yung kanilang mga baril at ang iba ay humahalubilo sa mga sibilyan sapagkat yung sundalo ay talagang determinado na tapusin sila. Sa ngayon ay umaabot na lang sa 3 barangay, about 10% of the total na neutralize na natin. So 90% neutralize na natin yung mga barangay. Ngayon ay naiiwan mga 3% na lang, 10%, about 3 barangays. Nandun po ang ginagawa nating clearing operations. At ang ultimate, ang ating main objective, ay matapos kagad itong problema na ito at yung mga biktima ay masave natin at yung panawagan ng ating armed forces na kung gusto nyo magsuko, yung may mga pamilya mga pala dito. Sapagkat alam ko na may mga kapatid, may mga pinsan, kapitbahay, yung ilan sa mga members ng Maoti na maaring nandito rin sa Metro Manila or sa ating lugar, tawagan po natin sila na yung offer ho ng military ay na sila ay pwedeng sumuko
ay yan ay tuloy-tuloy pa rin. Maaari silang sumuko sila. Dahil kapag hindi sila sumuko, mabibilang sila doon sa mga numero na i-report nating namatay. Talagang mamamatay sila. Papatayin talaga sila kapag hindi sila sumuko. So, yan ang objective ng ating sundalo na ma-neutralize sila. But pag sila ay susuko sila, very much welcome sila para matapos na itong problema nito dyan po sa Marawi. Sapagkat dito pala, Brother Marco, ipanalangin ulit natin ito. Ito ay dahilan sa droga. Droga pa rin. Maraming naging members sapagkat hindi yung ideology ng pagiging nating Muslim. But ito ay nahaluan po ng ideology ng foreign na very violent ang dala-dala rito. Extremely violent ho. Sapagkat pumapasok na po yung pananaw ng ISIS, no? At saka may kasamang droga dito. Yung monitoring natin ay yung mga drug lords na naapektuhan nitong kampanya ng ating Pangulo ay talagang siya nagbibigay po ng pera dito sa mga drug money dito sa mga Maote groups. At yung Maote rin is involved din sa illegal na droga. Actually, yung factory ay nandiyan po sa Marawi at ito ay na-neutralize na natin. At ito ay patuloy na gagawin natin para po sa kaunlaran ng ating mga kababayan dyan sa Marawi at para na rin po sa ating mga kababayan. Sapagkat pag hindi natin ito na-contain, natapos ito, yung malaking posibilidad na ito ay madala sa ibang mga lugar dyan sa Mindanao at baka pwedeng madala rin sa Visayas at ang pinaka-worst scenario ay itong lugar, itong bagay nito baka madala pa dito sa Mindanao pag hindi natin ito na sawatak agad. Ang kinakailangan ay talagang malalim na panalangin because tayo naniniwala sa kapangyarihan talaga ng ating Panginoon. Pag nag-intervene siya, ay kaya ito. So, kinakailangan natin na manalangin. And at the same time, tumulong din tayo. Ngayon, ang ginagamit ng kalaban natin ay social media. Yung disinformation ay nasa social media. Huwag kayong maniwala agad sa mga impormasyong lumalabas. Kinakailangan yung malalim na discernment natin, i-discern natin at yung pag-aralan yung mga impormasyon. Huwag tayong magpapadala sapagkat pag nagpadala tayo, magiging tayong balakid doon sa objective ng ating pamalan na tapusin itong problema na ito. So yun ang ating hiningi sa ating mga kapatid na mga BCBP. Yung panalangin sa mga sundalo natin na maging matagumpay sila at maprotektahan sila sa operasyon ito. Because dapat nating alalahanin mga kaibigan na itong mga sundalo natin ay mayroong mga pamilya ito. Kung sila'y mamamatay, may iwanan sila na pamilya, kawa naman. Although ito ay ating duty na tayo ay ipagpatuloy natin itong ganitong klaseng trabaho, paggampan sa ating tungkulin. So kung kayo ay part kayo ng silent majority na naka-spectator lang tayo, nagigit tayong pipit, bingi, ngayon ho, mag-overt tayo ng kaunti. I-promote natin, magsalita tayo through social media para maramdaman tayo at ma-weaken natin yung will to fight ng grupo ng Maote at saka yung mga sympathizers would be sympathizers. So yan lang, Brother Marco. So any statement, Brother Marco and Brother Jerry? Si Brother Marco? Okay po. Sa BCBP po, ang sa amin po talagang mission, kapayapaan po. Kahit po sila iba-ibang relihiyon, Muslim, Katoliko, kapayapaan po. Magkaroon po ng kapayapaan ang bawat isa, magkakaiba man po ng relihiyon. Yan lang po. Kailangan po natin yan, kapayapaan po ngayong mga araw na ito. Si Brother Jerry? Ang pamunuan po ng Citizens Crime Watch ay kasama ninyo sa panalangin para sa kapangkapayapaan na nangyayari ngayon dito sa ating bansa. At sa lahat ng mga kasapian ng Citizens Crime Watch dyan sa Marawi na tumugon sa ating panawagan ng ating Pangulo, Atty. Jose Malvar Villegas, na tumulong sa pamahalaan para sa pagmamonitor dyan sa grupo ng Maute. Huwag kayong matakot diyan. At yan ay nasa likod natin ang pamahalaan. At sa hanay po ng aming ay kami po ay nagiging bahagi ng pangkapayapaan. At lagi po kaming tutulong kung ano man ang inyong magiging pasabi sa amin. Isang magandang umaga po. Jerry, i-release ko na si Brother Marco sapagkat ito actually
speaker ito sa taas. So inibitahan lang natin siya na isama yung dissemination dito sa ating programa. So Brother Marco, baka may mga nakalimutan ka bago ka namin pakawalan. Any parting statement and message para po sa mga tagapagsubaybay natin at mga nakikinig sa atin sa radyo? Okay po, maraming pong salamat sa lahat. In behalf po ng BCBP, nagpapasalamat po kami sa UpUp Batangas. Tayo po ay nangangailangan po ng dalangin. Hindi lamang po mga sarili natin, kundi lahat po. Iba-iba man po ang relihon natin, tayo po ay magkaroon ng kapayapaan. Yan lamang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Mga kaibigan, niyo pong napakinggan si Brother Marco Mayor. Siya po ang Director ng Family Life Program ng BCBP dito po sa Lipa West. Tayo po ay magbabalik pagkatapos lamang po ng ilang palala.